Sa buhay, nalantad tayo sa maraming tinig, at kung minsan ay nahihirapan tayong malaman kung alin ang tinig ng Diyos. Bilang isang mapagmahal na Ama, ang Diyos ay palaging nagsasalita upang gabayan, turuan, itama, balaan, at ipaalam sa atin, ngunit kakaunti lamang ang nakakakilala at nakikinig sa kanyang tinig. Ang video na ito ay susuriin ang mga palatandaan na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa at ay click ang buton ng notification. Madalas na sinasabi na mas nakikipag-usap tayo sa pamamagitan ng di-verbal na paraan kaysa sa aktwal na mga salita. Malalaman mo kung ang isang kaibigan ay nagagalit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Maaari mo ring maramdaman ang pag-apruba ng isang tao sa iyong ginagawa sa pamamagitan lamang ng init na nakikita mo sa kanilang mga mata. Kung tayo ay umaasa ng labis sa mga hindi sinasabing pananalita, bakit sa palagay natin ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin ay limitado sa mga talumpati na dapat palaging nagsisimula sa pariralang, "Aking anak"? Marahil ay narinig mo na ang mga taong nagsasalita tungkol sa pakikinig sa tinig ng Diyos sa iba't ibang panahon at panahon. Gayunpaman, hangga't gusto mong magkaroon ng kamangha-manghang karanasang ito, tila hindi ito makakamit. Paano kung kinakausap ka ng Diyos ayon sa gusto mo? Paano kung tila hindi mo marinig ang Diyos dahil hindi mo alam ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na siya ay nakikipag-usap sa iyo? Marami sa mga anak ng Diyos ang nahihirapang makilala ang kanyang tinig. Sa mundong puno ng mga abala at personal na pagnanasa, madaling isipin kung ang mga iniisip sa iyong puso ay mula sa Diyos o mga panlabas na impluensya. Minsan, ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa iyo ay maaaring iba sa kung paano inilarawan ng iba ang pakikinig mula sa Diyos, kaya nahihirapang matukoy kung ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa iba't ibang paraan sa Biblia. Kung minsan, ito ay sa mga dramatikong paraan, tulad ng karanasan ni Pablo sa daan patungo sa Damascus. Si Paul ay nabulag ng isang malakas na liwanag, at isang tinig ang nagsalita sa kanya at sa mga nakapaligid sa kanya, ngunit wala silang nakitang sinuman. Ang mga Gawa 5 ay nagpapakita na siya ay nagkaroon ng agarang kaalaman na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya nang magtanong siya, "Sino ka, Panginoon?" Sa ibang mga pagkakataon, ito ay sa hindi gaanong dramatikong mga paraan, tulad ng kaso ni Samuel sa 1 Samuel 3. Hindi maisip ng batang si Samuel na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya, kaya hindi siya nakikinig sa kung ano ang sasabihin ng Diyos. Ito ang nangyayari sa maraming mananampalataya. Hindi sila maaaring makinig sa Diyos, hindi dahil hindi sila interesadong makinig, ngunit dahil hindi nila alam na siya ay nakikipag-usap sa kanila. Inakala ni Samuel na si Eli ang tumatawag sa kanya dahil iyon ang boses na nakasanayan niyang marinig. Sa katulad na paraan, ang mga mananampalataya ay maaaring magkamali sa mga pahiwatig at pakikipag-usap ng Diyos sa kanila bilang kanilang mga iniisip, emosyon, o kahit na ang mga tinig ng iba. Ang isa pang karaniwang inaasahan sa mga mananampalataya ay ang Diyos ay magsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Maraming tao ang naghihintay para sa uri ng pakikipagtagpo ni Pedro sa isang rooftop sa Joppa sa Gawa Kabanata 1:0 bago sila nagbigay pansin sa Diyos. Ang Diyos ay nakikipag-usap pa rin sa mga tao sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain, ngunit maaaring hindi sila laging dumarating kapag sila ay naghahanap ng mga sagot. Kung aasa ka lamang sa kanila, maaaring mamiss mo ang tinig ng Diyos sa ibang paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo. Tulad ng ginamit ng Diyos kay Propeta Eli para magbigay ng paglilinaw na kailangan ni Samuel para makinig sa kanya, dinala sa iyo ng Diyos ang mensaheng ito upang ipakita sa iyo ang mga lugar kung saan siya nakikipag-usap sa iyo upang makinig ka. Marahil ikaw ay nasa kritikal na yugto ng iyong buhay kung saan sa tingin mo ay napakahalagang marinig ang tinig ng Diyos. Nakikipag-usap na ba sa iyo ang Diyos? Panoorin hanggang sa dulo upang matuklasan ang 5 mahahalagang palatandaang ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Sign number 1, isang patuloy na panloob na paniniwala. Naramdaman mo na ba na parang may tumatak sa iyong puso,
at kahit anong pilit mong itulak ito, nananatili ito roon? Ang malalim at patuloy na pakiramdam na ayaw umalis sa iyong puso ay maaaring magpahiwatig na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Ang isa sa mga pinakatumpak na paraan ng pakikipag-usap ng Diyos ay sa pamamagitan ng isang panloob na paniniwala na tumangging umalis. Dumarating ito bilang isang matatag na boses sa loob mo na nagtutulak sa iyo patungo sa isang partikular na landas. Hindi alintana kung gaano kakaakma sa tingin mo ang isang tao para sa iyo, nagkaroon lang ng matinding impresyon sa iyong puso na palayain siya. Maaari mo ring simulan na tanungin ang iyong sarili kung ang tao ay kakilakilabot. Maaaring gusto mo ng isang dramatikong paghahayag upang ipakita kung bakit dapat mong pabayaan ang tao. Sa una, maaari mong alisin ang ideya, ngunit ang pakiramdam ay patuloy na bumabalik. Sa tuwing nananalangin ka, lumalabas ito. Kapag nakarinig ka ng sermon, tinutugunan nito ang mismong bagay na yon. Kapag binuksan mo ang iyong Biblia, ang mga talatang nakatagpo mo ay nagpapatunay kung ano ang nararamdaman mo na sa iyong puso. Hindi iyon nagkataon. Iyan ang Diyos na nakikipag-usap sa iyo. Gayunpaman, mahalaga na makilala ang pagitan ng tinig ng Diyos at ng iyong mga hangarin. Minsan, kung ano ang gusto mo ay maaaring lumabas din bilang isang malakas na damdamin sa iyong puso, ngunit kung ito ay batay lamang sa iyong mga damdamin, hindi ito magtatagal. Ngunit kapag ito ay tinig ng Diyos, hindi ka nito iiwan. Ito ay parang isang mabigat na pasanin sa iyong puso at nananatili kahit na ito ay hindi komportable o hamon sa iyo. Hindi ka pipilitin ng pag-uudyok na ito na magdesisyon ng padalos-dalos dahil sa takot. Sa halip, malumanay itong gagabay sa iyo sa paraang naayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Mag-isip tungkol sa isang oras na hindi mo pinansin ang panloob na boses na yon. Marahil alam mong may mali, ngunit ibinasura mo ito dahil hindi ito makatuwiran. Nang maglaon, napagtanto mo na ang Diyos ay nagbabala o gumagabay sa iyo sa buong panahon. O marahil ay nakinig ka, at ngayon, sa pagbabalik tanaw mo, makikita mo kung paano gumagana ang lahat ng eksakto tulad ng nararapat. Minamahal, tumingin sa loob mo. Kung nais mong kausapin ka ng Diyos tungkol sa anumang bahagi ng iyong buhay, mayroon bang isang bagay tungkol sa sitwasyong iyon na nananatili sa iyong puso? Maaaring ito na ang sagot na hinihintay mo. Pangalawang palatandaan, kumpirmasyon sa pamamagitan ng pag-alin sa banal na kasulatan. Nakarating na ba kayo sa isang sitwasyon kung saan kayo ay nag-aalala tungkol sa isang bagay, at ang eksaktong kasulatan na akma sa sitwasyong iyon ay darating sa inyo? Hindi iyon nagkamali sa iyo. Ang banal na kasulatan ay isa sa pinakamalinaw na paraan upang makilala ang tinig ng Diyos. Kapag may gustong iparating ang Diyos, kung minsan ay kinukumpirma niya ito sa pamamagitan ng pagdidirekta sa iyo sa isang tiyak na sipi o paulit-ulit na pagbibigay ng isang talata sa iyong pansin. Maaaring nagdarasal ka tungkol sa isang desisyon o humihingi ng patnubay sa Diyos, at biglang, isang partikular na talata sa Biblia ang dumating sa iyo sa panahon ng iyong pakikisama sa Diyos. Maaari rin itong lumabas sa isang sermon, isang random na post sa social media, o isang pakikipag-usap sa isang kaibigan. Pakiramdam mo ay partikular na ipinapadala ng Diyos ang banal na kasulatang iyon sa iyo para lamang sagutin ang iyong tanong sa paraang masyadong direkta para maging isang pagkakataon. Mga minamahal, bagamat totoo na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, dapat mo ring tiyakin na ang banal na kasulatan na pumapasok sa isip ay nakaayon sa salita ng Diyos para sa iyong sitwasyon. Ginagamit ng dyablo ang mga banal na kasulatan para manipulahin ang mga anak ng Diyos. Tingnan kung ano ang ginawa niya sa panahon ng tukso kay Jesus sa Lucas 4. Sinipi ni Satanas ang banal na kasulatan mula sa awit 71, 11 na nagsasabing, sapagkat iutos niya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Itataas ka nila sa kanilang mga kamay upang huwag mong iuntog ang iyong paa sa isang bato. Ang talata sa Biblia ay tila ganap na akma sa kalagayan ni Jesus. Pagkatapos, nakatayo siya sa pinakamataas na punto ng templo, at nahaharap sa hamon na patunayan kung siya ang anak ng Diyos.
Sa totoong diwa, sinisikap ni Satanas na tuksuhin si Jesus na subukan ang proteksyon ng Diyos. Naiintindihan ni Jesus ang kanyang manipulasyon, at tumugon siya sa Deuteronomio 6:16 na nagsasabing, huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Tandaan na ang salita ng Diyos ay pare-pareho at hindi kailanman sasalungat sa kung ano ang inihayag niya sa Biblia. Kung sa tingin mo ay ang Diyos ang nagsasalita sa iyo, ngunit ang mensahe ay labag sa mga prinsipyo ng Biblia, ito ay hindi mula sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay inilarawan bilang isang lampara sa iyong mga paa at isang liwanag sa iyong landas. Kapag hindi sigurado kung ano ang gagawin, binibigyan ka ng Biblia ng kinakailangang kalinawan. Ito ay nagpapagaan sa iyong landas kapag ikaw ay nasa dilim. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng patnubay sa pamamagitan ng kanyang salita, ngunit kung minsan, ang talatang natatanggap mo ay nagmumula bilang isang babala upang mag-ingat sa iyo laban sa isang makatwirang desisyon sa ibabaw na hindi tama para sa iyo. Maaari mong tanungin ang Diyos kung dapat kang kumuha ng trabaho o pumasok sa isang relasyon. Marahil ang mga alok ay mula sa mga hindi naniniwala, at inihayag ng Diyos ang banal na kasulatan na nagbabala laban sa hindi pantay na pamatok kapag nakikipagtulungan sa mga hindi naniniwala. Kung naranasan mo na ang pagkuha ng angkop na kasulatan na akma sa iyong sitwasyon, ito ay senyales na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Magbayad ng pansin at magsimulang makinig sa Kanya. Ikatlong palatandaan, kapayapaan o kabagabagan sa iyong puso. Nakaranas ka na ba ng napakaraming kapayapaan tungkol sa isang sitwasyon, kahit na hindi ito makatuwiran? O baka nasa sitwasyon ka na kung saan may hindi bagay sa iyo, kahit na tila ito ang perpektong pagkakataon? Ang hindi maipaliwanag na kapayapaan o pagkabalisa ay isang paraan at senyales na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Kapag pinatnubayan ka ng Diyos sa isang tiyak na direksyon, kadalasan ay binibigyan ka niya ng kapayapaan na higit sa pangunawa ng tao. Ito ang uri ng kapayapaan na nagpapahintulot sa iyo na sumulong ng walang takot, kahit na hindi ka sigurado sa mga kalagayang napapalibutan ka. Mag-isip tungkol sa mga sandali sa iyong buhay na nadama mo ang katatagan ng iyong espiritu tungkol sa isang piniling ginawa mo. Sa kabila ng mga kawalan ng katiyakan, naramdaman mo ang isang tahimik na katiyakan mula sa loob mo na magiging maayos ang lahat. Ang kapayapaang iyon ay tanda na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Sinasabi niya sa iyo na kasama mo siya sa landas na iyon. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kapayapaang ito sa Filipos 4:7 na nagsasabing, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Kapag pinangungunahan ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng kanyang kapayapaan bilang isang bantay upang mapanatili ang iyong puso laban sa takot, kahit na ang landas sa hinaharap ay hindi malinaw. Sa kabilang banda, kapag ikaw ay patungo sa maling direksyon, maaaring pukawin ng Diyos ang isang pakiramdam ng pagkabalisa sa loob mo. Kahit gaano mo subukang bigyang katwiran ang isang desisyon, may isang bagay sa loob mo na hindi maganda. Hindi ito takot o pagkabalisa, kundi isang kapansin-pansing pakiramdam na may mali sa landas na iyong tinatahak. Ang pagkabalisa na ito ay paraan ng Diyos sa pakikipag-usap sa iyo, na naghihikayat sa iyo na muling isaalang-alang ang iyong landas bago humakbang sa isang bagay na hindi para sa iyo. Isipin na nagpaplano kang lumipat sa ibang bansa. Tinitingnan mo ito sa ibabaw, at sa lahat ng impormasyong nakalap mo online at mula sa mga malalapit na kaibigan, ito ay tila isang bagay para sa iyo. Ngunit habang papalapit ang petsa ng iyong huling relokasyon, nakakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na bigat sa iyong puso. Kahit anong pilit mong iwaksi ito at kumbinsihin ang iyong sarili na wala ito, hindi nawawala ang kakulangan sa ginhawa. Sa paglaon, malalaman mo na ang lungsod na plano mong manirahan ay may mataas na antas ng kawalan ng kapanatagan na hindi na iulat sa media. Naririnig mo rin na ang mga bata ay hindi ligtas sa mga paaralan dahil sa diskriminasyon at pambubuli. Ang unang pagkabalisa na iyon ay ang paraan ng Diyos ng babala sa iyo bago ka gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo. Ang Diyos ay hindi lumilikha ng kalituhan, namumuno siya ng may kapayapaan at gumagabay ng may kalinawan.
Kung ang isang bagay ay mula sa Kanya, kumpirmahin niya ito, hindi lamang sa pamamagitan ng iyong nararamdaman, ngunit sa pamamagitan ng Kanyang salita at iba pang paraan. Naranasan mo na ba ang alinman sa mga karanasang ito sa nakaraan? Sinundan mo ba, o hindi mo pinansin ang mga palatandaan? Ano ang kinalabasan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng komento. Ika-4 na palatandaan, mga saradong pinto o mga banal na pagkakataon. Marahil ay nasa punto ka ng iyong buhay kung saan nagdarasal ka para sa direksyon, ngunit kahit anong pilit mong sumulong, ang mga pinto ay patuloy na nagsasara. Marahil ay nag-apply ka para sa isang trabaho, at sa kabila ng pagiging kwalipikado, hindi mo ito nakuha. Ang karanasang ito ay maaaring makapagpaisip sa iyo kung may ginagawa kang mali o kung malas ka lang. Ngunit naisip mo na ba na marahil ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga saradong pinto? Maaaring ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng pagpigil sa iyo na pumunta sa daang iyon dahil ito ay hindi para sa iyo. Taliwas sa iniisip mo, ang pagsasara ng mga pintong iyon laban sa iyo ay hindi para parusahan ka, bagamat maaari kang matukso sa simula na isipin na nagsisilbi ka ng kaparusahan para sa isang nakaraang maling gawain. Ngunit inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila, at ayaw niyang magambala ka sa ibang bagay. Maaari kang makaramdam ng pagkabigo kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano, ngunit ang pagkabigo na iyon ay maaaring isang senyales na sinasabi sa iyo ng Diyos na tumahak sa ibang ruta. Ito rin ay maaaring paraan ng Diyos para protektahan ka mula sa kapahamakan. Ang Biblia ay naglalaman ng mga halimbawa ng pakikipag-usap ng Diyos sa mga tao at paggabay sa kanila sa pamamagitan ng pagbubukas at pagsasara ng mga pinto. Tignan ang kwento ni Jose sa Genesis 39. Marahil noong siya ay nasa bahay ni Potiphar, naisip niya na ang pagiging tagapangasiwa sa bahay ni Potiphar ang pinakamagandang bagay na mangyari sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging tapat sa Diyos at sa kanyang Panginoon, hindi siya makatarungang inalis sa posisyong iyon at inihagis sa bilangguan dahil hindi siya pumayag sa pang-akit ng asawa ng kanyang Panginoon. Tila ang pintuan ng pabor ay sarado laban sa kanya, ngunit ang plano ng Diyos para sa kanya ay mas kapansin-pansin kaysa sa pangangasiwa sa isang sambahayan. Inihahanda siya ng Diyos na maging isang tagapangasiwa sa pinakadakilang bansa sa daigdig noong panahong iyon. Minsan, maaari mong isipin na ikaw ay nasa pinakamagandang lugar na maaari mong marating, ngunit biglang isinara ng Diyos ang isang pinto laban sa iyo doon. Hindi iyon ang panahon para makipagpunyagi sa Diyos, kundi para makinig at magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng matiyagang paghihintay para sa Kanyang mas malalaking plano na matupad. Sa kabilang banda, kapag binuksan ng Diyos ang isang pinto, ang mga bagay-bagay ay may posibilidad na mahulog sa lugar sa mga paraan na hindi mo nagawa sa iyong sarili. Nakarating na ba kayo sa isang sitwasyon kung saan naisip mo na hindi mo kayang sumulong mula sa iyong kasalukuyang estado, ngunit tulad ng kung ikaw ay nangangarap, nakatanggap ka ng isang tawag na may isang mapagbigay na alok na nilalayong isulong ka? Natulala ka ng ilang minuto dahil alam mong may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kapag binuksan ng Diyos ang mga pintuan para sa iyo, darating ang mga pagkakataon sa tamang panahon, at lalabas ang mga mapagkukunang kailangan mo kapag kailangan mo ang mga ito. Tingnan ang malaking pagbabago sa mga pangyayari sa buhay ni Joseph. Sa bandang huli, nang buksan ng Diyos ang pintuan ng pambihirang tagumpay para sa kanya, hindi dahil sa formal siyang sinanay upang maunawaan kung paano dapat gumana ang ekonomiya ng isang bansa, ngunit dahil naglagay ang Diyos ng kakayahan sa loob niya na nagdulot ng kanyang pagsulong. Ang promosyon ni Joseph ay marangal. Hindi ito dumating bilang isang alok na magkasala laban sa Diyos bilang kapalit nito. Kung ikaw ay bibigyan ng mga pagkakataon na nangangailangan sa iyo na magpakasawa sa kasalanan, siguraduhin na ito ay isang peking mula sa dyablo upang gawin kang hindi magagamit para sa tunay na pagkakataon na dinadala ng Diyos sa iyong paraan. Ngunit kung ang mga pagkakataong ito na dumarating sa iyo ay ganap na nakaayon sa salita ng Diyos, at sa iyong mga pagpapahalagang Kristiyano, ito ay isang senyales na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo.
Nais niyang makinig ka at tanggapin ang mga pagkakataong iyon ng walang takot. Pirma bilang 5, kumpirmasyon sa pamamagitan ng iba. May mensahe ba na nanggaling sa isang taong hindi mo napag-usapan ang isang sitwasyon upang kumpirmahin ang iyong desisyon o magbigay ng kaaliwan? Kapag nangyari ito, madalas mong iniisip kung ang tao ay may mga superpower o kung saan man sila ay nag-espiya sa iyo. Ang Diyos ay naglalagay ng matatalinong tagapayo sa iyong buhay upang tumulong sa paggabay sa iyo, at ginagamit niya sila bilang kanyang tinig upang kumpirmahin kung ano ang kanyang sinasabi sa iyong puso. Marahil ay nadama mo ang pagitan ng dalawang pagpipilian, at gaano man ka nagdasal, hindi ka sigurado kung ano ang gagawin. Pagkatapos, nang hindi man lang binabanggit ang iyong problema sa sinuman, ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan ay nagbabahagi ng impormasyon na direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon. O marahil nagpunta ka sa simbahan, at ang sermon ay tila tahasang inihanda para sa iyo. Para bang ang Diyos mismo ang nag-ayos para mapunta ka sa tamang lugar sa tamang oras para marinig kung ano ang kailangan mo? Hinihikayat ka ng Biblia na humanap ng karunungan mula sa iba dahil nakikipag-usap siya sa pamamagitan nila. Sinasabi ng Kawikaan 11:14 dahil sa kawalan ng patnubay ay nabubuwal ang isang bansa, ngunit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Kapag napapaligiran mo ang iyong sarili ng mga taong makadiyos at espiritual na may sapat na gulang, lumikha ka ng isang kapaligiran kung saan magagamit sila ng Diyos upang magsalita ng katotohanan sa iyong buhay. Maaaring napansin mo na kung minsan, kapag patungo ka sa maling direksyon, ginagamit ng Diyos ang mga tao para balaan ka tungkol dito. Marahil ito ay isang pag-iingat mula sa isang tagapagturo o isang sermon ng iyong pastor na humatol sa iyo. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang parehong babala mula sa iba't ibang mga mapagkukunan, kadalasan ito ay isang senyales na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo at hinihikayat kang muling isaalang-alang kung ano ang iyong ginagawa. Sa kabilang banda, kapag tinatahak mo ang tamang landas, maaari mong makita na ang iba't ibang tao ay nagpapatunay nito nang hindi nalalaman ang mga detalye. Isipin na nahihirapan kang magdesisyon sa iyong karera. Pakiramdam mo ay gusto ng Diyos na magpakadalubhasa ka sa isang tiyak na landas, ngunit mayroon kang mga pagdududa at humingi ng kalinawan sa Diyos. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, sasabihin sa iyo ng isang espiritual na tagapayo na nakikita nila ang isang regalo sa iyo na naayon sa iyong isinasaalang-alang. Mamaya, isa pang kumpirmasyon ang dumarating sa pamamagitan ng isang librong kinuha mo para basahin. Ang paulit-ulit na pagkumpirma na ito ay hindi aksidente, sila ang paraan ng Diyos sa paggabay sa iyo sa pamamagitan ng panlabas na mga tinig. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat mong gawin ang bawat piraso ng payo na iyong maririnig bilang tinig ng Diyos. Maaaring payuhan ka ng ilang tao batay sa kanilang pangangatwiran ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsukat ng bawat piraso ng payo laban sa katotohanan ng salita ng Diyos ay mahalaga. Kung ang patnubay ng isang tao ay sumasalungat sa kasulatan, kung gayon ito ay hindi mula sa Diyos. Dapat ka ring magkaroon ng kamalayan na may mga sandali na ang payo na natatanggap mo ay tila salungat sa gusto mo, ngunit ito ay naayon sa kung ano ang ipinakita na sa iyo ng Diyos. Minsan, kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng iba, ang mensahe ay maaaring hindi palaging kung ano ang inaasahan mong marinig. Maaaring ito ay isang pagtuturo na magtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone ng may pananampalataya, o kahit na humihiling sa iyo na bitawan ang isang bagay na iyong pinanghahawakan. Kapag nangyari ito, ang iyong natural na reaksyon ay maaaring lumaban. Ngunit kung ang mensahe ay naayon sa kasulatan at ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng mga kumpirmasyon sa pamamagitan ng iba, bigyang pansin at makinig sa Kanya. Hindi nais ng Diyos na lumakad ka sa buhay ng nag-iisa, na may pusong puno ng kalituhan at kawalan ng katiyakan. Kaya, pinalilibutan ka niya ng mga taong makapagpapalakas ng loob at gumagabay sa iyo. Siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga naghahanap sa Kanya, at ginagamit sila upang ihayag ang Kanyang mga plano para sa iyong buhay.
Kung bubuksan mo ang iyong puso at makikinig ng mabuti, makikilala mo kapag nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang mga instrumento sa komunikasyon sa paligid mo. Mga minamahal, malinaw na ang Diyos ay nagsasalita sa mga tao, ngunit ang tanong ay, nakikinig ka ba? Tingnan ang Biblia sa Juan 10:27. Sinabi ni Jesus, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, nakikilala ko sila, at sila'y sumusunod sa akin. Sa talatang ito, pinagtibay ni Jesus na ang kanyang mga tupa ay maaaring makinig sa kanyang tinig kapag siya ay nagsasalita. Ito ang pinakamahalagang bagay tungkol sa kakayahang makinig sa Diyos. Ang tanong ay kung ikaw ay nasa kulungan ng Diyos o wala dito. Ang kasalanan ang nagpapaligaw sa isang tupa mula sa presensya ng Diyos. Ito ay dahil ang kasalanan ay nakakaabala at humaharang sa ating mga tainga upang marinig ang tinig ng Diyos. Marahil ay nakita mo na ang ilan sa mga palatandaang ito ng pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa iyo, ngunit sa anumang paraan, sa hindi maipaliwanag na paraan, wala ka nang maririnig mula sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong tingnan ang iyong sarili. Tingnan kung ano ang sinabi ni David sa awit 66:18, kung inalagaan ko ang kasalanan sa aking puso, hindi sana dininig ang Panginoon. Ang kasalanan ay maaaring maging isang barikada na ginagawang hindi maabot ng iyong mga panalangin ng Diyos. Kaya maaari kang palaging nahaharap sa pakikibaka upang marinig ang tinig ng Diyos sa bawat pagkakataon kung ikaw ay nagpapakasasa sa walang hanggang kasalanan. Ang ilang mga tao ay hindi marinig ang Diyos dahil may mga pagkakataon na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanila, ngunit sila ay tumanggi na makinig at sumunod sa Kanya. Marahil dahil ang sinabi ng Diyos sa kanila ay hindi angkop sa kanilang mga pagnanasa sa laman. Kapag ang tinig ng Diyos ay patuloy na binabaliwala, ito ay humahantong sa isang tagtuyot sa pakikinig sa Kanyang nagsasalita. Tingnan ang buhay ni Saul, ang unang hari ng Israel. Ang paghirang sa kanya ng Diyos ay nagsimula sa pakikipag-usap ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng iba't ibang tanda. Narinig niyang hayagang nagsalita ang Diyos sa kanya. Gayunman, di nagtagal, nagsimula siyang kumilos ng kusa sa pamamagitan ng patuloy na pagtanggi na makinig sa mga tagubilin ng Diyos. Sa 1 Samuel 15, inutusan siya ng Diyos na ganap na wasakin ang isang bansa nang hindi kumukuha ng anumang mabuting bagay mula rito. Hindi nakinig si Saul sa mga tagubilin ng Diyos, at nagpatuloy siya at ginawa ang gusto niya. Ang resulta ay hindi na siya kinausap ng Diyos. Sinasabi sa 1 Hari 28:6, siya ay nagtanong sa Panginoon, ngunit hindi siya sinagot ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip o urim o mga propeta. Si Saul ay sumangguni sa isang mangkukulam dahil lamang sa kanyang patuloy na pagsuway sa Diyos. Kung nais mong maging mas maliwanag ang tinig ng Diyos, dapat mong alisin ang bawat balakid ng kasalanan. Ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa Diyos at hilingin sa Kanya na patawarin ka at linisin ka. Sa ganoong paraan, walang makahahadlang sa iyong mga panalangin na makarating sa mga tainga ng Diyos, at wala ring makakapigil sa iyong marinig ang Kanyang tinig. Alam mo rin ba na ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatalas sa iyong espiritual na pakiramdam upang mas marinig ang Diyos? Kapag nakikinig ka sa Diyos tungkol sa isang partikular na sitwasyon, kahit na hindi ito makatuwiran, nagiging pamilyar ka sa kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Isipin kung inutusan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya para sa pinansyal na probisyon sa halip na makipag-ugnayan sa isang taong sigurado kang makakatulong sa iyo. Kung kikilos ka ng may pananampalataya sa sitwasyong iyon at makikita mo ang paraan ng mahimalang paglalaan ng Diyos para sa Kanyang mga anak, lalakas ang iyong pananampalataya. Malalaman mo sa susunod na ang Diyos ang nagpakintal niyan sa iyong isipan. Ngunit isipin kung hindi ka nakinig sa Diyos, mawawala sa iyo ang pagpapalang inihanda ng Diyos para sa iyo at ang masayang kumpirmasyon na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya sa video na ito. Mayroon ka bang sapat na pananampalataya upang makinig sa Diyos? Maraming tao ang tumatanggap ng mga tagubilin mula sa Diyos, ngunit ayaw nilang makinig. Sinimulan pa nilang sawayin ang Espiritu ng Diyos dahil hindi maginhawa ang sinasabi ng Diyos.
Kung si Abraham ay walang pananampalataya nang sabihin sa kanya ng Diyos na umalis sa kanyang bansa, patungo sa isang hindi kilalang lupain sa Genesis 12, hindi siya nakinig at sumunod. Naisip mo na ba kung gaano karaming mga pagpapala ang nawala kay Abraham? Marahil ay hindi siya naging mayaman at maimpluwensya. Marahil ay hindi rin siya naging ama. Ngunit sa kanyang pagsunod, naging ama siya ng mga bansa. Mga minamahal, dapat kang matutong magtiwala sa Diyos at manalig sa Kanya nang may hindi natitinag na pananampalataya. Alamin na nakikita ng Diyos ang higit sa iyo, at anuman ang sasabihin niya sa iyo ay magdadala sa iyo sa pinakamagandang buhay na posible. Pinatutunayan ng Biblia na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Palaging pakainin ang iyong puso ng salita ng Diyos. Hayaang palakasin ka nito. Hayaang ang mga patotoo ng pagsunod ng ibang tao at ang kalalabasang mga pagpapala nito ay magbigay inspirasyon sa iyo na makinig sa Diyos habang Siya ay nagsasalita sa iyo upang gabayan ka sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa araw na ito. Nagpapasalamat ako sa iyo sa walang hanggang pag-ibig mo sa akin. Salamat sa pagpapadala ng mensaheng ito para mapalapit ako sa iyo. Ama, ipinakita mo sa akin kung paano mo ako kinakausap at nagpapasalamat ako sa paghahayag na ito. Panginoon, hinihiling ko na buksan mo ang aking puso at tulungan mo akong marinig na kausapin mo ako. Dalangin ko na bigyan mo ako ng kalinawan habang ginagabayan mo ang aking landas. Panginoon, lumalapit ako sa iyo upang isuko ang aking mga kasalanan sa iyo. Hinihiling ko na alisin mo ang bawat kalikuan na makahahadlang sa akin na marinig ang iyong tinig. Sinasabi ng iyong salita na ang iyong mga tupa ay nakikinig sa iyong tinig. Dalangin ko na ibalik mo ako kung ako ay umalis sa iyong kawan. Hinihiling ko na tulungan mo akong manatili sa iyong presensya upang makilala ko ang iyong tinig kahit sa gitna ng ingay at pagkagambala ng mundo. Ama, inaamin ko na may mga pagkakataong hindi ko pinansin ang iyong tinig dahil hindi ito akma sa aking kalooban. Panginoon, hinihiling ko na patawarin mo ako sa aking pagsuway. Mangyaring huwag akong itapon sa iyong harapan o kunin ang iyong banal na espiritu sa akin. Ibalik ang kagalakan ng iyong pagliligtas at bigyan ako ng kusang espiritu na umalalay sa akin. Ama, hinihiling ko na dagdagan mo ang aking pananampalataya. Mangyaring bigyan ako ng pananampalataya na may sapat na pagtitiwala sa iyo upang makinig sa iyo kapag ginagabayan mo ako. Dalangin ko na tulungan mo akong hindi lumakad sa aking paningin o sa katotohanan ng mga sitwasyon sa paligid ko. Hinihiling ko na tulungan mo akong lumakad sa espiritu upang makita ko ang mga bagay tulad ng nakikita mo sa kanila. Panginoon, hinihiling ko na linawin mo ang bawat tagubilin na ibinibigay mo sa akin. Ang iyong salita ay nagsasabi na ikaw ay hindi isang Diyos ng kaguluhan. Dalangin ko, Panginoon, na wakasan mo ang kaguluhan sa aking buhay. Alisin ang bawat ulap ng kalituhan o panlilinlang na inilagay ng dyablo sa aking harapan upang ako ay matisod. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng mapagpakumbabang puso. Tanging ang mga lumalakad ng may pagpapakumbaba ang makakatanggap ng pinakamahusay mula sa iyo. Dalangin ko na turuan mo ang aking isipan na maging mapagpakumbaba. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyayang makinig sa iyo, kahit na ang pagtuturo ay tila nagpapakumbaba. Dalangin ko na tulungan mo rin akong magpasakop sa mga ipinadala mo upang gabayan ako sa pagpapakumbaba. Hatiin ang bawat maling pakiramdam ng pagiging sapat sa sarili na nagpapahirap sa akin. Alisin ang bawat pagmamalaki sa aking puso at tulungan akong makita na higit pa sa naitulong mo sa akin na makamit, mas marami ka pa ring gagawin sa pamamagitan ko. Ama, dalangin ko na kahit na natukso akong baliwalain ang iyong tinig, marahil sa pamamagitan ng aking pangangatwiran o impluensya ng aking lipunan, patahimikin mo ang lahat ng mga tinig na iyon. Dalangin ko na tulungan mo akong makinig sa patnubay ng iyong perpektong karunungan mula ngayon. Salamat, Panginoon, dahil alam kong dininig mo ako habang nananalangin ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Binabati kita. Para patuloy na marinig ang salita ng Diyos, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification button.
Sumainyo nawa ang kanyang biyaya palagi.